Ibinida online ni Senador Robin Padilla ang kanyang bad boy vault na naglalaman ng mga koleksyon niyang baril. Magkaiba ang paliwanag ng isang legal expert at ng PNP sa kung pwede ba yan sa isang convicted. Nakatutok si Mac. Ngayon, makibalita naman tayo sa canvassing at posibleng proklamasyon sa mga nanalo ngayong araw. Naroon si Zen Kilantang ng GMA Regional TV1 Western Rights. No? Basically, this election has rewritten the way elections are won in this country. Hindi na kailangan maglatag ng plataforma sa mga debate, hindi kailangan mag-grant ng mga interview, kailangan mo lang ng siguro tanyag na apelyido, no, solid yung machinery mo, yung social media, and maybe long history in politics. Sa ika-17 araw ng palitan ng pag-atake ng Israel at Hamas, kulang pa rin ang supply ng pagkain sa Gaza. Kahit may pinapasok ng humanitarian aid sa border nito at ng Egypt, nasaksiyan mismo ng isang Pilipina ang agawan sa pagkain doon. Manatiling tapat sa katotohanan, sa ligang batas at sa sambayanan. Yan po ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong promote na general ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng sigalot ngayon sa politika. Umawat lang, nasaktan pa ang isang barangay kagawad sa Bacoor, Cavite. Papapasok lang po na balita, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Congressman Gibo Teodoro bilang National Defense Secretary at si Dr. Ted Erbosa bilang Health Secretary. Dati nang nagsilbing Defense Secretary si Teodoro nung administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Erbosa naman, dati nang nagsilbing Health Undersecretary sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Naging Special Advisor to the National Task Force Against COVID-19 din siya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tutulong daw ang Japan sa Pilipinas pagdating sa disaster risk reduction matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa bansa. Nauwi sa karambolan ng 5 sasakyan ang pag-counterflow ng isang pickup truck sa Cagayan de Oro City. Nakatutok din po tayo sa mga kababayan natin na nasa Israel ng ilan lumilikas na rin. At para po sa latest, balikan natin si Rafi. Higit sa pagsawata sa mga POGO workers sa bansa ang pinoproblema ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang ilang nagtatrabaho kasi sa POGO may mga inabandonang sanggol. At yan po ang tinutukan ni Marisol. Tuloy ang kabi-kabilang pulong ng Pangulo sa Amerika na ayon sa